Sa unang tingin, ordinaryo lang si Mara. Tahimik, laging nasa likod ng classroom. Mahilig magsulat sa lumang notebook na kulay asul. Hindi siya palaimik, hindi rin mahilig makisama. Kung may mapapansin man sa kanya, iyon ay ang paraan ng pagngiti niya. Parang may sikreto siyang alam na hindi mo kailanman mahuhulaan. Ako si Eli at in love ako sa kanya sa loob ng 2 taon. Hindi ko alam kung paano nagsimula. Siguro noong araw na nahulog ang ballpen niya at sabay kaming yumuko para pulutin yon. Siguro noong pinahiram niya ako ng panyo nang maputikan ako sa ulan. O baka noong minsang nakita ko siyang umiiyak mag-isa sa library. Pero ngumiti pa rin nang makita ako. Mahirap mahalin ang taong parang hangin. Nandyan, pero hindi mo mahawakan. Kaya ginawa ko ang lahat para mapalapit sa kanya. Nag-aral akong gumawa ng tula dahil mahilig siya sa pagsusulat. Sumali ako sa journalism club. Kahit baano ako magsulat, sinamahan ko siyang bumili ng fishball tuwing uwian. At tuwing birthday niya, palihim akong naglalagay ng sulat sa loob ng notebook niya. Hindi ko nilalagyan ng pangalan. May mga taong darating para mahalin ka ng tahimik. Iyon ang huling sulat ko. Kinabukasan, nilapitan niya ako. Eli, sabi niya, hawak ang papel ko. Ikaw ba nagsusulat nito? Nanginginig akong tumango, ngumiti siya. Pero kakaiba ang ngiting iyon. Hindi masaya, parang malungkot. Salamat, sabi niya. Pero sana noon mo pa sinabi. Noon? May oras kasi na hinihintay kita. Hindi ko maintindihan. Bago pa ako makapagsalita, tumunog ang bell. Umalis siya nang hindi lumilingon. Mula noon, umiwas na siya sa akin. Hindi na siya sumasabay sa fishball. Hindi na siya tumatabi sa journalism room. Hindi na rin siya tumitingin sa akin. Parang bigla na lang akong naging estranghero. Nasaktan ako. Pero hindi ako sumuko. Graduation day, hinabol ko siya sa covered court. Mara, sabihin mo naman kung anong nangyari. Huminto siya, mahangin noon at lipad ang buhok niya. Late ka na, Eli. Sa ano? Sa unang pagkakataon. Tumulo ang luha niya. Sa lahat. Pagkatapos noon, umalis siya. Lumipat sila ng probinsya kinabukasan. At doon nagtapos ang unang pag-ibig ko. Lumipas ang 10 taon. Naging architect ako. Maayos ang buhay. Pero may parte sa akin na naiwan sa lumang classroom. Sa lumang notebook sa babaeng hindi ko nakalimutan. Isang gabi, habang umuulan, may pumasok na babae sa cafe kung saan ako madalas tumambay. Napatayo ako. Si Mara, pareho pa rin ang ngiti. Pareho pa rin ang mga mata. Pero mas mature, mas maganda, mas tahimik. Mukhang hindi ka pa rin sanay sa sorpresa, sabi niya. Hindi ako makapagsalita. Umupo siya sa tapat ko. Kamusta ka? Buhay pa? Sabi ko. Ikaw, patay na. Natigilan ako. Akala ko biro, pero seryoso ang mukha niya. Anong ibig mong sabihin? Huminga siya ng malalim. Eli, namatay ako 10 taon na ang nakakaraan, kinabukasan pagkatapos ng graduation. Nanlamig ang buong katawan ko. Tumigil ka nga. Abangga ang sinasakyan naming bus pa uwi sa probinsya. Hindi ako makahinga. Pero, nandito ka. Hindi talaga. Tumulo ang luha ko ng kusa. Hindi ko alam kung bakit ako nandito. Siguro dahil may bagay akong hindi natapos. Hindi. Imposible ito. Ngumiti siya ng malungkot. Naalala mo noong sinabi kong late ka na. Tumango ako. May sakit ako noon. Leukemia. Alam kong mamamatay na ako. Hinihintay kong sabihin mo na mahal mo ako habang may oras pa. Parang sinaksak ang dibdib ko. Araw-araw kitang hinihintay, Eli. Hindi ko mapigilan ang iyak ko. Bakit hindi mo sinabi? Dahil gusto kong marinig mula sa'yo. Tahimik kaming dalawa. Habang humahalo ang tunog ng ulan at hikbi ko. Mahal kita, sabi ko sa wakas. Noon pa, hanggang ngayon. Ngumiti siya, totoong ngiti.
Iyong ngingiting matagal kong hinintay. Alam ko, patawarin mo ako. Matagal na. Hinawakan ko ang kamay niya. Malamig. Unti-unti itong nagiging uso. Nandyan ka pa ba? Sigaw ko. Nandito lang ako hangga't naaalala mo. Mara, huwag. Tumayo ako. Pero dahan-dahan na siyang nawawala. Eli, huling sabi niya, huwag ka nang malate sa susunod na mamahalin mo. At naglaho siya kasabay ng paghinto ng ulan. 3 buwan ang lumipas. Sinubukan kong mag-move on. Mahirap, pero kailangan. Isang araw, may lumipat na bagong tenant sa katabing unit ko. Narinig ko ang katok. Pagbukas ko ng pinto, bumagsak ang hawak kong tasa. Babaeng nakangiti, hawig na hawig ni Mara. "Hi," sabi niya. "Ako si Mira. Bagong lipat lang." Nanginginig akong napaatras. Napansin niya ang pagkabigla ko. "Okay ka lang?" Sa leeg niya may kwintas. Lumang kwintas na minsang pag-aari ni Mara. "Saan mo nakuha yon?" Tanong ko. Ito." Hinawakan niya. "Bigay ng ate ko bago siya namatay 10 taon na ang nakaraan." Napaupo ako sa sahig. "Ate mo, si Mara?" Namilog ang mata niya. "Kilala mo si ate?" Napaiyak ako habang tumatawa. Ngumiti si Mira. Bago siya namatay, sabi niya, lagi kanyang kinukwento. Tahimik akong tumingin sa kanya. At may bilin siya sa akin. Ano? Lumapit siya. Kapag dumating daw ang araw na handa ka ng magmahal ulit, huminto siya at ngumiti, kaparehong ngiti ni Mara. Pakisabi raw na huwag ka nang magpahuli. At doon ko naintindihan ang tunay na plot twist. Hindi bumalik si Mara para magpaalam. Bumalik siya para ipakilala ko sa kapatid niyang mamahalin ko rin pala balang araw.